bakit pumapasok sa utak ng Pilipino? Bakit mas prefer nila yung branded kesa dito sa mga ordinary na generic? Yun ang naka-mindset na sa... Yung junket po nung araw. Kasi since we have accepted Doc, the Doc, sorry, Mexico hindi ko na Protocol, matiis po. Doc, were you born yesterday? hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw. Pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. You want me to prove? Oo, pero- Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. We welcome So, if there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Mga kaabangers, sa pagdinig sa Senado ng Senate Committee on Health, nagkaroon ng mainit na argumento sina Health Secretary Chodora Herbosa at Senador Raffy Tulfo, kaugnay sa junkets na ini-sponsoran ng pharmaceutical companies kapalit ng pagre-reseta sa kanilang gamot na ibinibenta. Questionable para kay Tulfo ang talamak na practice sa ilang doktor habang pinupuna ang gawain ng ilang public hospital na nagre-reseta ng branded na gamot sa pasyente sa halip na gumamit ng generic medicine sa mas mababang halaga. Ipinaliwanag ng DOH Secretary na kahit may umiiral na executive order sa paggamit ng generic drugs sa public hospitals, may kaso di umano na hindi clinically effective ang ilang generic medicines. Ngunit ipinilit pa rin ni Tulfo na sa kabila ng mga paliwanag ng Secretary na mas ginugusto ng doktor na magreseta ng branded medicines, dahil may sponsor na biyahe sa ibang bansa na ibinibigay ng pharmaceutical firms. Iginiit pa ni Tulfo na hindi magbibigay ng sponsor trips ang lahat ng pharmaceutical companies kung wala silang makukuha pabalik. Sa puntong ito, dito na sinagot-sagot ng DOH Secretary si Senador Raffy Tulfo. Bakit po sa mga ospital ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that goes to the public hospitals are poor. So why give them branded medicines? Agree po. Usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, 9184. At kuminsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So yun ang nananalo po. Kaya nga po, Doc, so bakit nyo ipapayaga mag-bid pala ito mga branded kung sila'y mamahal? I'll give you an example, Doc. I'll give you an example. Ito, Doc, Secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor ka naman din, ano? Oh, good, tama lang. Tramadol, this is a pain medication if I'm not mistaken, right? Yung branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sa mga inpatient, kung ano ibibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then i-charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba sa iyo? Or ang bibigay namin sa iyo is generic. More often than not, wala nang question. So kaya nga, tulad nitong sinabi ko, Tramadol, ang laki ng difference. Although siguro, i-charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government, so nasa-short change pa rin yung gobyerno. So my point is, dapat sa mga public hospitals, wag na ho tayo magbenta ng mga branded. Yung generic na lang. Existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Formulary Okay. or generic drugs sa Okay, public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases na generic ang binili ng hospital pero hindi siya clinically effective. So hanggang mangyayari yun, nire-report namin yun sa procurement service. At that's the reason why some hospitals will carry probably the branded because the efficacy clinically is different. At may sino po, ganung mga sino po observation. nagsasabi na mas maganda po yung branded compare sa mga generic?
Hindi ko siya sabing mas maganda. Merong Hindi, yung sabi niyo po effect. efficacy. So may Oo. clinical study po. Yeah, because sometimes, pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente No, sa you, hospital. I mean, Secretary, you said may clinical studies na mas effective ang branded kaysa generic. Hindi Can ho- I see those clinical hindi ho- studies? They're the same. As long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same. So Okay. yun ang problema. Not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kung minsan, yung percentage of the available active component is also lower. So yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not that good. So tama naman, generics and branded should be the same. However, may manufacturing, yung iba nandadaya. Meron pong gano'n, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita ng doktor, hindi ko nawawala yung pain ko. Kaya nga po, Senator- nandiyan po kayo para ipascreen niyo po sa If I sa may lang FDA. po, Senator Rafi, bakit pumapasok sa utak ng Pilipino o kahit saan na, for example, ayoko ng pangalanan yung brand, bakit mas prefer nila yung branded kesa dito sa mga ordinary na generic? Yun ang naka-mindset na sa bawat isa. Bakit po ganon as Secretary of Health? Hindi ko alam kung patient po yan. Ano? At usually, may tawag sila, yung hiyang sa kanila. Like if you're taking certain medications, magpapalit ka, mas mura, generic. Pero makikita sa monitoring, hindi tumababa yung sugar mo, hindi bumababa yung blood pressure mo. Yung doktor mismo, ibabalik ka dun sa gamot na inumpisahan niya. So sometimes, it's really yun yung sinasabi kong clinical outcome. So yung doktor, binabantayan ko sa clinic, pareho ni reseta ko sa'yo, generic. Ang gagawin nun, mag-experiment siya, ibabalik ka niya sa branded, and then makokontrol. Okay, So if ito I yung may- mga sinasabi kong Okay, differences. Secretary, kung ganun pala, meron kayong mga findings, clinical studies, na halimbawa yung isang particular gamot, hindi siya effective kumpara sa isang branded, dapat meron kayong mga listahan na yan, and the public should be informed, and through the FDA. Di ho ba? Yan po yung sagot Hindi yung dun sa kayo lang tanong po nyo. nakakaalam noon. Mr. Chair, yan po yung sagot sa tanong nyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin nun, baka the previous year, yung supplier hindi maganda. Hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikitang ganito. Tinurok, hindi nagka-anesthesia. So, the next year, hindi nabibili nun. So, for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So, yan Doc, po ang... Pwede makasingit? I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi ninyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yon. Yung mga doktor, gino-good time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manlilibre, mag-good time ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magreseta sila ng mga branded kasi yun ang nag-good time sa kanila. Yung generic na hindi nag-good time sa kanila, hindi nila reseta. You follow me, Doc, sir? Meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected Okay. to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong halaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company at pinapenalize sila. So meron silang penalty from their own association, the Philippine Association of Pharmaceutical Industry. So nagse-self-police sila dyan among them. Pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we accepted Doc, sorry, Mexico hindi ko na Protocol, matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw, pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. in our- You want me to prove? Oo, pero kasuhan natin sila, sir. So, meron tayong avenue to file cases against these people with the pharmaceutical industry. Lalo na yung mga pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts.
gifts like this should be declared as donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So kung junket siya, pwedeng kasuhan yung cases ng mga yan po. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable health care to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable health care. Now, Doc, you're saying na Agree wala po, na tong kaya jacket. pwede pong kasuhan. Marami pa Pwedeng pong, kasuhan ng mga even while we doktor speak, na tumatanggap po. even while we speak, meron na po mga naka-schedule na mga junket para sa mga, Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Even while we speak, sir, even while we speak, may mga naka-schedule na po, punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Doc, let me finish. Let me finish. And I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nagsusumbong sa akin. Ito yung mga babait na doktor na hindi sila pumapayag, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel dyan sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. And that's the reason bakit itong mga doktor, hindi naman po lahat, na mag-issue silang reseta, magreseta silang gamot sa kanilang mga pasyente without putting the generic conversion equivalent. Kasi dapat, di ba, maglagay sila sa reseta yung branded and then sa baba, generic or the other way around. May mga doktor na gumagawa niyan, pero may mga doktor na wala, hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa pharmaceutical companies na nag-boot time sa kanila, pasintabi sa mga doktor na tatamaan. And you know, that's reality, Doc. And don't tell me na stop na yan because if you tell me na stop na yan, next week, sa next hearing, babalik ako, mapapahiya po kayo, Secretary. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. We welcome So, if there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let Regulation me finish Commission. first, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at ka-pharmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko, Mr. Chair. Then, it is your job dyan sa DOH para to find out bakit nangyayari pa rin ito. At kung nangyayari ito, then sampa kayo ng kaso. Meron na ba nasampa ng kaso? Wala. Yes, Mr. Chair, this is practice of medicine. The regulation of the Department of Health by law is the facilities. The practice of medicine is under the Professional Regulation Commission, Mr. Chair. Kaya nga po, with DOH and Professional Regulation Commission, then kasama ho kayo dyan, may coordination, then sampahan niyo po ng kaso yung mga dapat sampahan ng kaso. Yes, dapat sir, we will masampa. coordinate. In fact, we have filed cases. In fact, when I was undersecretary, we filed a case against a DOH hospital doctor for having accepted a gift from a pharmaceutical industry. And you recognize, Doc, na this is rampant, right? Kasi if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. And I also never said it's not rampant. So, wala akong So knowledge. you agree with me na it's rampant? Na it's Wala happening? akong knowledge if it is rampant. Then you should, But I know for a fact that it's happening. the regulations are there for people to file cases against I know that doctors there's regulation, and sir. erring pharmaceuticals. Sir, I know that there's regulation. You and I know, and I have this paper to prove it. But what I'm trying to point out here, there's regulation pero hindi na-regulate. There's regulation pero hindi na-implement. Implementation is important. That's why we're here today. That's why you're there as the Secretary of the DOH. And you have so many people at your disposal to make sure that implementation is going to be implemented. Yes, Mr. Chair, we will implement the law. Thank you very much. Kasi kanina, sorry, Secretary Doc, sabi mo parang ang dating sa akin na parang wala na yung junket dati, meron parang ngayon wala na. Like I said, kung gusto niyo po, sa December pa lang, meron na pong mga booking, airfare, meron pong mga booking sa mga hotel, sa mga doctors, by the thousands and thousands, di ba, na ginagastos, hundreds of thousands, even dolyar pa po.
I'm sure alam niyo po ito, Doc. Kasi pag sinabi niyo na hindi niyo alam na it exists, I'm sorry, Doc, I'm not insulting you. Then sasabihin ko, pinanganak ka lang kahapon. Kasi bilang DOH Secretary, alam niyo po yung mga nangyari sa ground, especially a former doctor in your case. And I respect you being kaya nga po kayo naging Secretary ng DOH because you're a good doctor, I would presume. Tama, sir? Tama, Mr. Chair. We will investigate this and your claims. We'll be happy to receive any knowledge that your office has, and we will conduct the further Thank you. investigation. And at sir. the same